May sipon ang unang humawak sa bola. Pinunasan ng ilong, saka ito hinawakan. Nang mahawakan ng iba, dinikit ang kamay sa bibig. Doon nagsimula ang hawaan. Ngunit, hindi lahat ay umawak sa bola. Paano nahawakan ng iba? Di kaya noong may umupo? Gaya ng nabanggit sa aklat pangagham. Kumalat ang laway na may dalang bakterya. Librong pangagham, kung tamang hinuha ko, dito rin nakasaad na mas mabilis kumalat ang bakterya sa maliit at saradong espasyo. Wow, may malubang picture sa Linda. Pagkasabi niyo lang sa picture niya mamaya. Sige pa. Teka, hindi ba isa si Rosalinda sa mga naglaro noong nakaraang araw? Baka na may nahawaan na rin siya. Oo nga no, ang lagnat, pananakit ng dibdib, at pagsuka. Ito yung mga palatandaan na nakapasok ng bakterya sa katawan. Mukhang nahawaan na rin sila Isabel at Clarita. Ayon sa aklat pangagham, ang pag-ubo at hirap sa paghinga ay sinyalis ng pagkahawa. Naku, bakit pa sila pumasok? Mukhang malala ito. Nasaan na ba yung librong pangagham? Teka. Nandito! Yan ba? Bakit ganito ba? Nakalimbag sa baybayin. Pero ito nga. Saan naman tayo hanap ng tagapagsabi? Para saan? Nandito naman ako. Base sa nakalap nating impormasyon, ang sakit na ito ay pulmonya. Ha? Paano mo itutukoy? Balikan muli natin ang mga pangyayari. Masasabing pumasok sa kanilang mga katawan ang bacteria, virus o fungi dahil sa naganap na larong taya-tayaan. Umabot na ang pathogen sa baga, partikular ang mga alveoli at bronchioles. Dito, nagsisimulang dumami ang microbios sa tissue ng baga, kaya nahahawaan ang alveoli. May iba't ibang uri ng pulmonya base sa klase ng infeksyon. Dito nagsimula ang ubo at lagnat. Tumutugon ang immune system sa infeksyon kaya namamaga ang baga. Napupuno ang alveoli ng likido at mucus at umiipit ang daanan ng hangin. Dahil dito, lumalala ang ubo at lagnat at maaaring sumakit ang tiyan dahil sa kakaubo. Dahil sa baga, hirap makapasok ang oksihina sa dugo at hindi malis na maayos ang carbon dioxide. Bumababa ang oksihina kaya pagod at hirap makahinga ang tao. Kayo dyan. Uy, mga manong. Gusto nyo ba ng kape? Inaaniyan kayo ni Manong Beto no? Minom ng kape. Nung kape na naman. Ito ang Nescafe. Babangon tayo. Kung lumala, maapektuhan ang puso, utak at iba pang mga organo dahil kulang ang oksihina at maapektuhan ang paggana nila. Sa kabila ng lahat, mainam na napagtanto na natin, pulmonya ito. May mas madali na natin itong maagapan. Hindi! Ha? Paano mo naman gagawin yun sa isang bayan na walang sapat na medikal na pangangailangan? At saan ka naman nahanap ng lunas? May punto ka, pero teka. Dito natin matatagpuan. Isa lamang ito sa mga paraan para mapahina o matigil ang pagkalat ng pulmonya. Tingnan mo ito, nakasaad sa artikulo na to na kailangan ng antibiotic, tangke ng oksihina at sapat na likido, intravenous man o hindi, para maagapan ang pulmonya. Pero sa halip, mas mainam pa rin ang dali ng pasyente sa ospital para mas maobserbahan. At saka mas maganda kung doon pa kasiwaan ng lunas. Base kay Doritos, kailangan lamang gawing malakas sa bitaminang A, C, D at E, pati na rin zinc, selenium, protina at mga antioxidant ng dieta upang maiwasan ang virus. Ayon din sa kanya, mainam na manatiling napapanahon sa mga inirekomendang bakuna at iwasan o di kaya ihinto ang paggamit at pagkalantad sa usok upang mas maprotektahan ang sarili mula sa pulmonya. Ang gagawa pa nating iwasan ang virus. Ngunit paano naman ang mga malubha ng kondisyon? Kulang, o di kaya wala tayong pasilidad o ospital upang mamahalas sa paggamot sa kanila. Inga, Elliot. Pero nakakapagtakang umabot sa ganito ang kaso ng pulmonya sa lugar na to. Sa tingin ko lahat ng naglaro ng taya-tayaan ay dati na may mga sakit tulad ng sipon at tubo. Ngunit dahil sa laro ay lumaganap ang virus na nagpalala ng mga ito at naging pulmonya. Ganun pa lang nangyari. Sino kayo? Ano yung tumutulog pa?
Masaya kaya si Ama ngayong itinuloy na natin ang nais niya. Siguro. Naway ako'y karapat-dapat na sa iyong pansin, Ama. Napasa kamay na natin muli si Zorin. Huwag kang mangamba, kapatid. May susunod pa.